o hindi ko ikinakandidato 'to, mga kababayan. Ito po, ayon lang po sa aking pag-aanalisa sa mga galawan at sitwasyon ng politika ngayong panahon. Nakikita ko po, mga bossing, 'no, na yung mga sinasabi ng mga politiko, ng mga kakamping, mga kababayan, unti-unting nagsisilabasan at unti-unting nagiging totoo. Umpisa na nga din po dito at lalong-lalo na nga din po dito si dating Senador Trillanes, mga boss, 'no? Ang dami niyang pinaratang kay, dating Pangulong Duterte. Halos kung bibilangin ko nga po, 12 hanggang 20, mga bossing, 'no? Hanggang 20. So ngayon, sabi ko, ay yung ginawa ni Pangulong Duterte, mga kababayan, na tanggalin, 'no, o ibasura yung kumbaga pagpapalaya dito sa mga kasama ni Trillanes at kay Trillanes nung ginawa nila yung mutiny sa Oakwood, nabasura po at hindi napagbigyan, 'no? Sa madaling salita po, layang tao si Senador Trillanes, mga kababayan. So ngayon po, yung mga sinasabi niya nung panahon na sila ay talagang nagpalitan ng salita ni dating Pangulong Duterte hanggang sa kinasuhan pa siya ng treason, 'no? Kasama si Pinoy, mga kababayan. Basura din po 'yan, nabasura din po, mga bossing. So ngayon, yung mga palitan nila ng gano'n, mga kababayan, unti-unti pong lumalabas na nagkakatotoo po yung mga sinasabi ni Antonio Trillanes, mga bossing. Sabi ko, nako, ang mamamayang Pilipino ngayon ay ay maalam na. Ang mamamayang Pilipino ngayon ay mausisa na, 'no? Ma'am Maylin, salamat po sa inyong super sticker, super chat. Salamat po, appreciate po. Mausisa na ang mamamayang Pilipino, mga kababayan. At talagang hinahalughog natin, 'no? Kapag napatunayan natin na totoo yung sinasabi ni Trillanes o nung ibang mga politiko, na-appreciate po ng taong bayan yan ngayon. Ngayon, ang nakikita ko po, mga bossing, kaya kung bakit ko nasabi na posibleng makapasok sa senador etong si Trillanes, mga kababayan, siyempre kakamping. O yan, di ba? Kakamping. Ang kakamping po 100%, 'no? Hindi nila ilalaglag si dating Senador Trillanes. Kung tatakbo ito sa pagkasenador, mga kababayan, ha? Kung tatakbo ito ng pagkasenador. So, kung matatandaan na po natin, kapag umabot ng 12 milyones hanggang 15 milyones, 'no, yung boto mo sa pagkasenador, nandiyan ka na sa posisyon na na 9, 10, 11, 12. Ayan. So sa madaling salita po, mga kababayan, kapag talagang nagbago ang isip ni dating Senador Trillanes, mga bossing, 'no, na tumakbo from lokal tapos magbago, maging national ulit, senador, sabi ko papasok ito. Sa mga kakampings pa lang, uubra at papasok na ito, mga kababayan. Although medyo yung tipo bang, baka malaglag, kailangan kumapit sa mga boto. Kailangan kumapit si Trillanes doon sa 9, 10, 11, 12. Ganon 'di ba? Sa mga kakampings pa lang po 'yon, mga bossing, 'no? Pero ngayon, ang nakikita po natin, ang mga loyalista at ang mga supporter ng gobyerno ng Pilipinas, umpisa po na naa-appreciate itong dating senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Ayan po. So kapag ka nagtuloy-tuloy ang suporta ng pro-government, 'no? Mangyayari po, siyempre dadagdag sa boto 'yan, mga kababayan. So yung 12 to 15,000 na maaaring makuhang boto sa 2025 kung tumakbo si Trillanes, 'no, from kakampings, aangat po ngayon 'yun. 8 to 9, mga ganyan, 'no? Kasi ganyan yan, mga kababayan, ganyan kung paano do sa mga survey. Magiging 8 to 9 or 7 to 9, mga kababayan.
Pag nandiyan kang posisyon, mga bossing, iba na po 'yun, 'no? Dun nila nasasabi, "Naku, medyo okay na 'to, medyo safe na 'to," mga kababayan. Ilang taon pa po, ilang, panahon pa po, o 'yan, isang taon pa po ang bibilangin, 'no? Isang taon pa po ang bibilangin bago mag-2025 election. Yung dami nung inakusahan ni Trillanes, 'no, kay dating Pangulong Duterte, kapag merong um, unti-unti pang lumabas ang katotohanan, 'no, laban kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, mas lalong lalakas ang suporta at boto ni dating Senador Trillanes. Ako po, aminado ako, mga kababayan, na ako po ang tawag ko dati diyan, although hindi ako vocal sa mga vlog ko na tinatawag kong Trililing o Sundalong Kanin, pero kapagka nasa labas po ako ng vlog, walang camera, 'pag mga kaibigan ko, Trililing yun, gano'n ako. Pero ngayon na unti-unti ko pong naliliwanagan, na-appreciate itong si dating Senador Trillanes, mga kababayan. Ganito na lang, 'no? Ganito na lang. Kung bibigyan ng pagkakataon, one-on-one, eto na naman tayo, may pa one-on-one na naman. Kunyari lang 'to, baka sabihin nung iba, loko pala 'tong si Mark Ramos, senador tapos may one-on-one. Kasi yung ibang mga vloggers pinapatulan kahit na yung tipo bang, mag-example lang tayo, papatulan nila 'yan. Eto, one-on-one, mga kababayan, 'no? Sino ang inyong iboboto? Diyan sa comment section niyo pwede niyo pong i-type kung sino ang inyong mapupusuan. Sino ang inyong iboboto, kung magwa-one-on-one, 'no? Kunyari, sabihin na nating number 12, sa number 12 na lang po, 'no, ng pagkasenador, 'no? Kailangan ng isang boto. O ano 'to, kumbaga example lang 'to, baka naman may mga bobong mga vlogger na pumatol. Si Mark Ramos sabi isang boto lang daw kailangan tapos ganito sa senador na. May mga ganyan po talaga, 'no? Sa number 12, one-on-one, isang boto na lang ang kailangan. Mananalo itong isa sa dalawa, 'no? Ang pagpipilian po natin, Robin Padilla versus Antonio Trillanes, mga kababayan. Ako sasabihin ko yung sa akin kung sino ang pipiliin ko, bandang huli na pag nabasa ko yung inyong mga komento. Kasi kapagka nagsabi ako, ganito si boboto ko, maaapektuhan na din po yung iniisip nyong iboboto. Ano nyo? 'Di ba? Ituloy natin. Game. Habang hinihintay ko yung inyong mga boto, isa-shoutout ko na kayo. Piti Mini Trillanes, Ma'am Ate Jocelyn Herrera Trillanes, Bengay Trillanes, RN2 Trillanes, Private Liz Trillanes, Bilis Nari Maralit Trillanes, Tony Ninobla Trillanes, Heart C Trillanes, wala akong nakikitang Edith Villanueva Trillanes, Sharon Tanaka Trillanes, Roselia MR Kick Trillanes, Unibert, Norman Bergonya Trillanes na ako. Ayan. Trillanes. Hay nako, tinatanong pa ba yan? Siyempre si Trillanes. Alam ko, mga kababayan, yung iba sa inyo, kabilang po ang aking sarili, no? Ibinoto ko po si Robin Padilla. Nung panahon na ibinoto ko siya, mga bossing, nahihiya ako sabihin, nung panahon na yon, no? Pero ang tanging pinambabala ko lang po doon sa mga nagsasabi, bakit mo binoto yan? Dahil artista, ganito, ganyan. Ang tanging naipambabala ko po sa kanila, mga kababayan, yung, kumbaga, yung mga interview ni Robin Padilla tungkol po doon sa charter change, doon sa pagbabago ng mga konstitusyon nung panahon, dati kila Karen Davila. Sabi ko, magaling mag-explain to. Yun lang po ang naipambabala ko. Pero, mga kababayan, ako, ang iboboto ko sa dalawa na yan, Trillanes ako, no? Simula po, nung nakita ko, ito pala gagawin ni Binoy sa Senado, no? Magiging parang lawyer pala ni Pastor Kibuloy sa Senado, si Binoy. Nawalan din po ako ng gana. At tapos, nakikita naman po natin, mga kababayan, no? Yung mga pinagsasabi
dating Senador Trillanes, unti-unti pong nagkakatotoo. Kaya po sabi ko, mas okay at mas iboboto ko si Trillanes, no? Kesa kay Robin Padilla. Nadali talaga tayo ni Robin. Ayan, si Banat Boy. Suportahan niyo po ang channel ni Banat Boy. Good day po sa lahat. Ayan. So sabi ko, wala eh. Totoo, tama yung sinabi ni Banat Boy. Nadali talaga tayo ni Robin Padilla. Okay. So, kati sa lalamunan magsalita, ano? Nabudol tayo ni Robin Padilla. Hindi ko binoto yon. Oh. Hindi ko binoto yan, kahit artista, dahil walang alam. Nabudol tayo ni Robin Hood. Oh, si Ma'am Luz Biminda Nabora, Trillanes. Piti Mini, ako natutuwa akong sabihin hindi ko binoto si Padilla, pero aaminin ko, binoto ko si Roque at nagsisi ako. Binoto ko ba si Roque? Oh, nag-straight unit team ako, mga kababayan. Diretso unit team ako eh. No, sabi ko nga, kung sino ang i-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yun lahat ang iboboto ko. Ayan. Pero syempre, mga kababayan, dalawa na yung lumaglag sa akin doon. Si Binoy, tatlo na. Si Binoy, si Roque, at si Legarda. Hindi na mawawala sa isip ko yung naging stand ni Legarda doon sa mga makakabilang grupo. No? Muli po ako'y magpapaalam na, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. And mga boss, ang galing, mga huling interview bago mag-election, Boss Mark. Banat Boy, i-connect mo naman ako sa kanila. Paki-connect kami ni Jordan, no? Kay Senator Antonio Trillanes. Ito, yung magiging interview namin sa kanya hindi tungkol, no, doon sa mga in-interview nyo na o mga tinanong nyo na sa kanya. Ang tatanungin namin is about mismong West Philippine Sea. Ayan, kasi talagang naliliwanagan na eh. Sabi dati ni dating Pangulong Duterte, si Trillanes pabalik-balik ng pabalik-balik ng China 'yan. Kasi binebenta ang Pilipinas. Pero nitong sa gentleman's agreement na lumalabas, mukhang, sa kanilang side ang nangyayaring bentahan sa West Philippine Sea. 'Yun yung mga gusto nating itanong kay Senator Trillanes. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.